Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yung palakpak po kay Jesus. Ayan. Yung para kay Jesus. Praise God. Magandang umaga po. Ayan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Masaya ako na andito ka ngayon. Sa kabila naman, sabihin mo, partner, maaga pa naman. Tama-tama, nandito ka. Mamaya pa ang bukas ng FPJ Arena. Ayan. Kaya simba muna bago arena. 3 p.m. pa naman po ang opening noon. Kaya ako po'y natutuwa na ikaw ay nagsimba. Tapos mamaya ang punta sa arena. Okay. Tutuloy po natin yung ating hindi natapos na topic last Sunday entitled How to Overcome Overthinking. Let's pray. Father, marami pong salamat sa biyaya na makapag-Sunday service. Biyaya niyo po ito. Wala po kaming may pagmalaki. Yung kakayanan, kagustuhan, availability, maging provision po ninyo para kami maka-attend, lahat galing sa inyo. Thank you so much, Lord, for the gift of life. Thank you, Lord, for everything that you've done sa amin pong mga buhay. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kamalian. Forgive us, O Lord, and cleanse us with your most precious blood. Thank you, Lord Jesus, kasi kayo po ang aming righteousness. Thank you, Lord Jesus, sa biyaya ng kapatawaran. And today we pray na ang pagtuturo niyo po, ang pagsama niyo po, Lord, ang aming maranasan. Holy Spirit, we welcome you. Teach us. You are our teacher. You are our mentor. You are our coach. Dwell upon our needs, Lord. We need you. We need you. Teach us today. And bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng lahat ng makikinig. And we pray, O Lord, na tanging katagumpayan niyo lang po ang aming maranasan sa araw na ito at ang kumpletong katalunan ng kaaway in Jesus' name. Hayaan niyo, Lord, na lahat ng salitang mahahayag ngayon ay magsilbing binhi na mahahasik sa pusong mataba. At ito po ay lalago at mamumunga ng kaangkupang gawang gusto po ninyong na makita sa aming mga buhay. Lord, unto your hands, dinededicate po namin ang Sunday service na ito. Wala pong ibang maparangalan, mataas, makilala, mahayag, makita, kundi ang tanging pangalan niyo lang po, Lord Jesus. Thank you, Lord, for blessing us para kami po ay maka-breakthrough, para kami po ay maka-graduate, makalaya sa overthinking. Thank you so much, Father. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. The best ulit palakpak para kay Jesus. Okay, so sabihin po nating lahat, how to overcome overthinking. Yan. Napag-aralan po natin last Sunday yung dalawang bagay na kailangan pala nating gawin para tayo ay maka-overcome, makalaya sa overthinking. Ano nga yung una? Kailangan daw pala tayo ay nagpaplano. Kailangan tayo nagpaplano upang sa gayon, ma-preempt, maunahan natin, mapaghandaan somehow yung mga bagay na magdudulot sa atin in the future para mag-overthink. What else? Ano pa ang kailangan nating gawin? Magsikap. 'Di ba? Majority po ng nag-overthink ay mga taong hindi nagtiyaga nung una. Kaya noong napoporsi na po nila ang mga bagay na pwedeng maging problema nila, yun, nag-overthink na. Okay. Kaya ang kailangan pala ay magtiyaga, magsikap, huwag patamad-tamad. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, matuto sa langgam. Diba? Yung mga langgam, napansin ninyo, maano sila, masinop. Diba? Yung mga langgam, napansin po natin, ay talagang maaari mahunan. Aba, sino ho rito yung nakakita ka ng patay na butiki nang hinayang ka? Kaya sininop mo. Wala, tatapon mo yun, aanhin mo gayon. Pero makita ninyo ang langgam kahit 100 times, 200 times larger sa kanilang sarili, they're doing their best para madala yon sa kanilang lugar. Bakit? Sayang.
Marimuhunan ng mga yan. Masinop. What else? Sino po rito yung nakapansin na ang mga langgam, pag nagkakasalubong, tumitigil, as if parang nagbubulungan? Hello? Sino nakapansin? Ang mga langgam, pag may kasalubong, hindi nila nilalampasan ang kasalubong nila. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, mabuti pa ang langgam, hindi snob. Bakit sa church nakikita ko, mahal daw si Lord, mahal ang bawat isa, pero pagkakatapos ng service, snob. Alin kaya mas magandang pa-attendin din eh, taga San Jose o Guyam? Alam niyo yung mga langgam, sabi nila, nagsasalubong daw yun, sila daw yung nagbabatian. Okay? Ano pa? Mukha silang nagbubulungan. Kung sila po yung nagbubulungan, ano kaya pinag-uusapan? Based po sa kanilang nature, dahil never pa naman po akong nakapag-interview ng langgam. Ano? Based po sa kanilang nature, maaaring they are giving signal to each one kung ayos kayo sa akin mamaya mga nasa aquarium kayo. Okay. Nagbibigayan daw sila ng signal kung saan may pagkain. Nagkukwentuhan sila, nag-uusap sila, at ang pinag-uusapan po nila ay kung saan may opportunity, kung saan may oportunidad. Yan. Ayos. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Sige, kausapin mo yung katabi mo, mahirap nagsasalitang mag-isa. Kung wala kang katabi, maghanap kang makakausap. Paalala lang po. The last time na nakakita po ako nagsasalitang mag-isa was when I am in Mandaluyong. Yan, nung nasa Mandaluyong po ako, doon ako maraming nakita, nagsasalitang mag-isa. Okay? Kaya, hanap ng kapartner. Sabihin mo dyan sa katabi mo, partner! Ang langgam, ang pinag-uusapan ay oportunidad. Hindi kung ano ang latest. Yun naman daw mga tao, pag nagkakasalubong, nag-uusap din Mars, anong latest? Marites. Diba? Ang mga langgam ho, never ninyo silang nakita na nung nagkasalubong, itinigil ang trabaho, nagpunta na sa isang tabi, at nagchismaksa na. Diba? Hindi yun ninyo nakakakita ng gayong langgam, ano? They're talking about opportunities. They are talking about things na kapaki-pakinabang. Kristiyano, ano ang pinag-uusapan ninyo? Part pa rin po ito ng ating number 2, magsikap. Talk about things na fruitful. Talk about things na mapapakinabangan in the future. So, maiiwasan natin ang pag-overthink. Bakit nga naman ang tao madalas gayon? Isip ng isip, namumroblema. Samantalang dumaan ang panahon na kwentuhan lang naman ang kwentuhan at problema ng may problema ang pinag-uusapan. Kaya nga nakakarinig ho ako sa mga bukid-bukid pag kinakawayan na ng mga ina-inang magkakabarkada. Sabi nung isang inang nagwawalis, ang layayokot pag ako'y napapariyan, wala na namang magagawa. Di ba? Oh. Sinasabayan ako ni mami Dahil yun talaga ang linya. Ayaw ako, aayaw ako, aayaw. At pag ako'y napapariyan na naman, napabarkada na naman sa inyo, maghapon na namang walang magagawa. And that's true. Kaya, matuto daw sa langgam, naghahanap ng opportunity. Diba? Napakasisinop ng langgam. Imagine ninyo, kahulog mo pa lamang, hinahakot na. Diba? Tinakpan mo ng maigi at itinira. Abay, hinahakot pa. Ganyan silang kasinop. Hindi ko naman sinasabing pagtripan mo ang pag-aari ng iba. Siyempre, yung langgam naman ni walang isip. Pero speaking of walang isip, naiisip nilang mag-ipon at maghanda, magsikap. Samantalang ang tao, kilaki-laki ng ulo, kilaki-laki ng utak, sayang naman kung walang laman. Sayang naman kung hindi ginagamit. Okay? Hindi ko alam kung gaano kalaki ang utak ng langgam o kung may utak siya. Pero naiisip niyang magsikap at paghandaan ang future para hindi siya nag-o-overthink. May nakita na ba kay langgam na nag-o-overthink? Ay walang utak yon o kung may utak may napakaliit for sure.
Kaya, pwedeng gamitin. Hindi lang basta nakapatong iyan, pwedeng gamitin. Not to overthink, but to think about the future, magsikap, paghandaan ang iyong kakaharapin. Can I hear amen for that? Ayan. Number 3, para maiwasan o mabawas-bawasan man lamang ang pag-overthink, maganda rin naman na ang mga Kristiyano ay magtanim. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, magtanim. Bakit kailangan magtanim? Para may anihin. Very simple. Ito po yung prinsipyo ng ating Diyos. Sinabi po ni Lord sa kanyang salita na hanggat hindi pa nagbabago ang langit at ang lupa, hindi pa raw nagiging new heaven and new earth. Kasi alam naman natin na pagbalik ni Lord Jesus, magkakaroon ng new heaven and new earth. Okay? Habang hindi pa raw nagkakaroon ng new heaven and new earth, hindi rin daw matatapos ang principle na ito ni Lord. And what is that? Na kung ano ang iyong itinanim, ay siya mo ring aanihin. Ano ang connection nito sa para maiwasan ang pag-overthink? Marami pong tao ang nag-overthink dahil sa takot na wala silang probisyon na mararanasan in the future. Sino rito yung nag-overthink na dahil magka-college ang anak niya? Pero magkikinder pa lang naman talaga sa pasukan. Overthinking talaga yon. Imagine mo naman, mag-grade 1 pa lang, mag-grade 2 pa lang, pero nag-aalala na, paano ang anak ko sa college? Overthinking talaga yun. Tapos nung in-enroll mo ng grade 1, 25,000 ang tuition, for the whole school year. Grade 1? Sasabihin mo naman, baka milyon na iyon pag college. Ay, overthinking ka na, ineng. Madalas kaya nag-overthink ang tao ay dahil natatakot for the future. Baka wala na siyang kung ano mang kailangan niya for that time. Kaya napakagandang tayo po'y nagtatanim. Para in the future to come, meron kang aanihin. Hello? Magtanim. Alam niyo, ang isa sa napakaganda dapat talaga parang tinataniman natin for us to avoid overthinking. Human relations. Sabihin mo nga sa katabi mo, human relations. Ikaw ay mabutihan. Hindi mabotehan, ha? Mabutihan. Bakit? Kasi darating ang panahon na kailangan natin ang tao. You know what I mean? Okay. Ipagpalagay ng ito ang paninindigan mo. As long as marami akong pera, hindi ko sila kailangan. Talaga lang. Okay. Pagpalagay ng pinanindigan ng isang tao yon at siya ay naging milyonaryo, bilyonaryo, kung ano pa sunod doon, ay tatanda. Magkakasakit, tatanda. Yan ay mga normal na natural na mangyayari sa buhay Hindi nakagaya ng lakas ng dati, hindi na kasing linaw ng mata dati. Things like that. Maraming magbabago. At kakailanganin mo ng mga taong a-assiste sa'yo. Diba? Madami kang pera, di ka makapag-withdraw. Ay, hindi kaya nga hindi ko ibinangko. Okay. Di ka makabili. Dahil di ka makaalis. Dahil nasa bahay ka lang. Marami naman ho kung mauutusan, oo nga, sa ngayon, ay sa bandariyan, pag lahat na lang ay sinungitan, pag lahat na lamang ay sinamaan ng ugali, sino pag ang magtsatsaga? Ika naman nung isa, miski ako'y bayaran ng 1 milyon isang buwan ng matandang bruhang yan, hindi ko aalagaan niya. Bakit? Sa sama ng ugali. Kaya church, magtanim-tanim din naman ng kabutihan. Pastor, sadyang ako'y garin di kung ako hindi nila matatanggap sa aking pag-uugaling ito, di, bahala na sila. Magulis dili ka, kapatid. Kung hindi ka talaga natural na mabuti, kahit medyo pekein mo man lang ng kaunti. Magbait-baitan ka kahit kaunti. Para sa gayon, sa pamemeke mong iyan, makita yun ng iyong mga kahanggan, makita yun ng iyong mga kamag-anak, at yun ang kanilang matandaan. Sa pagtanda mo, kahit papaano, tatanawin nila yon. Kaysa naman yung, ako'y nagpapakatotoo lang, pastor. Oo nga, kung ang katotohanan mo naman ikay bruha, ikay impacto,
Oh. Ay yung pagpapakatotoo mong iyon ay walang patutunguhang maganda. Nariyan pa kayo? Mag-invest sa human relations, makipagmabutihan. Kahit peke ng kaunti ay maging mabuti. Why? Because we will have this sense na I can manage. I can do it naman. But for how long? Till when? Hanggang kailan? Hanggang kailan mo kaya? Kaya alam niyo po, hindi talaga matalino ang nakikipag-away sa kapitbahay. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, kamusta kayo ng kapitbahay mo? Alay, talagang ilang taon nang hindi nag-iimikan. At sabi nga ay hanggang magpamantay, ang paa ay hinding-hindi. Kahirap. Mamaya tumanda at nag-iisa ka sa bahay, mapasok ka ng kubra, sinong tatawagin mo? Hindi mo matawag ang kapitbahay dahil mas takot ka pa sa kapitbahay kaysa sa kubra. Sa sama ng ginawa mo sa kanya, baka una ka pang patayin kaysa nung kubra. Kaya tiniis mo na lang, kubra, alam ko mas mabait ka kaysa sa kapitbahay ko, diyan ka lang. Ang hirap, di mo man lang matawag kapitbahay mo. Hello? Di ba? Yung kapitbahay mo, nakapag-church, na born again, inabutan ka ng sabaw, tamang duda ka. Baka may sodium. Hindi mo makuha, di mo matanggap, kahit ibig na ibig ka. Kaya mahalin mo rin ang kapitbahay mo. Magtanim ka rin naman ng kabutihan. Nariyan pa kayo? Parang ayaw nyo atang tanggapin itong topic natin ngayon ah. Lahat ng may issue sa kapitbahay, labas! Sino po nakakaalala ng kwento nung balo na may malaking pagkakautang? May 2 anak, tinulungan ng isang propeta sa Old Testament. At ano ang sinabi ng propeta? Ano ang meron ka sa inyo? Kaunting langis. Kakaunting langis. Siya anong gagawin? Manghiram ka sa mga kapitbahay ng mga lalagyan, isalin mo ang langis. Hindi yan titigil hanggat meron pang mapapagsalinan. Pag naipon mo yung mga langis, ipagbili mo, bayad mo sa utang mo para hindi yung mga anak mo ang kabigi ng bangko. At ano pa? At yung matitira, ipagbili mo at nang may pera kayong mag-iina. At ano ang ginawa ng mag-iina? Nanghiram nga sila ng mga lalagyan at isinalin ng langis ang himala ni Lord doon. Habang may lalagyan, hindi natigil ang langis. Sabi ng ina, sa bandang huli, bigyan niyo pa ako ng lalagyan. Sabi sa mga anak. Sabi ng mga anak, wala na pong lalagyan. At saka lang tumigil ang langis. Imagine kung hindi maganda ang pakikitungo na mag-iinang yon sa kapitbahay. Di walang magpapahiram ng lalagyan. Sino rito yung kapag may punsyonan sa inyo, may handaan, namumroblema ka, wala kayong kawa, wala kayong, tawag doon, tungko. Wala kayong tulyase, wala kayong sandok na mahaba ang hawakan. Saan ka pupunta? Sa kapitbahay. Manghihiram. Oh, yung iba dahil hindi nga nag-invest sa human relations, nag-invest sa gamit. Make sure na wala kang mamimiss na gamit. Kailangan kompleto ka. Kung ayaw mo mag-invest sa human relations, make sure kompleto ang gamit mo. Para hindi ka darating sa point na manghihiram ka. 'Di ba? Ay kagaya naman nung kawa. Aanhin mo ga naman yung ikaw ganun magluluto pang araw-araw do, piprito ko lang isang itlog, sunny side up, kawa gamit mo. Tulyase. Ay tunay naman bago mo mapainit yung resist na ang anak mo. Hindi na nakapasaw tanghali na. Hello. Alangan namang magsasaing ka lamang ng 3 takal, 4 na takal, heavy duty ka lang ng gamit mo. Nasabi ko sa iyo, 1 linggo lang, ubus ang gasol mo. Hindi mo rin naman kailangan lagi yun eh. Kaya hindi rin mamatalinong mag-invest para sa mga gayon. Mapwera na lamang kung ikaw ay yung every week ay may pahandaan. Tatakbo, SK. So, anong kailangan gawin?
Instead of investing to those things, which is not bad, don't get me wrong, maganda rin naman na ikaw ay may gayon. Mangailangan ng church, alam ko kung kanino hihiram, di ba? Pero ang punto, mag-invest ka rin naman, magtanim ka din naman sa human relations. Higa, kahirap-hirap nung kaisnab-isnab mo. Mamaya, mangangailangan ka at siya ang kailangan mo. Ang daming pagkakataon na ganun ang ginagawang kilos ni Lord. Kung sino yung iniisnab mo, dadating at dadaling ka ni Lord sa pagkakataong yung taong iniisnab mo ang kailangan mo. Kakailanganin mo siya. Kailangan mo ang tulong niya. Diba? Oh. May nag-aalok sa iyo ng bahay, naririndi ka na dahil sabi na rin ahinting arit. Talaga naman, umalok man ng umalok. Ilang beses ko na rin pinahiya di na tututo, hindi na dadala. At mamaya pa may mayaman kang kamag-anak na nagsabi, ihanap mo nga ako yung mabilis agad ha, yung agad-agad ay bahay. Ha? At ikaw ibibigyan ko 100,000 pag nagawa mo yun ngayong araw na ito. Hanap mo ngayon yung si ahinte. Hello, Sister Glads, magandang araw. At sumagot, hello, this is not Glads, this is the hacker of her account. Yan ang sinasabi ko sa iyo, hacker na kausap mo. Hindi mo pa alam. Anong punto ko? Hanap mo ngayon dahil pagkakaperahan. O kaya naman, may kilala ako sayang, 100,000 na sana. Ikilala mo pala, ba't hindi mo kontakin? Ala ko, yun itinarayang ko. Ay, nako, yun inisnab-isnab ko. Sayang, 100,000 na sana. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, pagpapala na wala pa, kasi isnab ka. Hindi ko po kayo tinuturo ang maging parang mga politikong lahat ngising aso naman. Ang akin lamang, be true. Be genuine. Invest sa relations. Nariyan pa kaya? Kaya I am praying and expecting that right after this service, hindi ka nagmamadaling umuwi kasi lalapitan mo yung mga hindi mo man lang alam ang Facebook account dito sa church. Tama ba ako? Lalapitan mo yung tagal mo nang nakikita, ngumingiti naman sa'yo, ikaw ay yumuyuko. Lalapitan mo yun mamaya at sasabihin mo, ako po ay masayang nakita kayo ngayon. Sorry po kung kayo hindi ko nakakausap ng mga nakaraan. Ano ga pong inyong pangalan? Hello? Hello? Mamaya, namumroblema ka, pray ka ng pray. Lord, biyayaan niyo po ng kumpletong kagalingan ng aking tatay. Hindi ko na po alam ang gagawin ko sa kanya. Siya po'y naghihirap na dahil sa kanyang nararamdaman. Tas yun pala naman, ang makakatulong sa iyo ay si Tatay Doming. Dahil may experience siya at may miracle na ginawa si Lord sa kanyang buhay, hindi mo kinakausap. Hindi mo pinapansin. Lagi sasabihin mo, matanda na rin. Ano ka namang aming something in common? Ano kung pag-uusapan namin? Aragayagay nag-ML. Hindi naman yata. Tapos nung napansin, nakalaro mo one-on-one, master pala, Yun ang sasabi ko sa inyo. Partida, hinlilate lang ang gamit, nag-SS, ganyan lang. Yan sinasabi ko sa inyo. Mamaya, siya na pala ang makakatulong sa pamilya ninyo. Hindi mo pa alam kasi di mo naman pinapansin. Di mo kinakausap. Naghahanap ka o meron kang kailangan, gusto mong malaman kung ano ba o paano ang gagawin sa motor ng iyong kapatid. Ay hindi mo naman wala ka namang makuhang impormasyon sa Kuya Carlo, sa Kuya Philip kasi mga kargay. Wala kang maisip. Hindi mo alam si Brother Joseph, mahilig sa motor, magaling sa motor. Yung naman yung nakakaintindi sa motor. Nakita niyo nag-motor niyan. Baka naman sabihin ninyo, pag nakita ninyo, wow, pa-rides naman po. Diba? Hindi ninyo alam. Hindi natin alam. Kaya wag kang snob. Invest in human relations. Who knows? Mamaya yung katabi mo, ang pinadala na pala ni Lord para sa kasagutan sa mga pinagpe-pray mo. Diba? Aryo?
Ano ka namang malay na re? Malay mo. Kung hindi man ngayon, in the future. Ala, ay ang kailangan ko ako may magpapagawa ng bahay. Ang hanap ko architect, ang hanap ko engineer. May malay mo, graduating na pala yan. Di mo alam, 2 years, 3 years. Alay, gusto ko yung guguhit ng bahay ko. Rin naman, argan man architecture, ganaman rin. Malay mo. Yung pala ay magaling sa AutoCAD. Di nyo alam. Pastor, ito ang natural ko. Sabi ko nga sa inyo, kahit peke ng kaunti. Magbait naman. Okay. Listen to this. If we will have this sense na we are limited, we will be wise to invest in human relations. Kailangang maging bukas ang ating kaisipan na tayo'y limited. Hindi natin kaya lahat, hindi natin alam lahat, hindi tayo connected sa lahat. Diba? At pag yan inaunawaan natin, mag-i-invest talaga tayo sa human relations. Sabi po sa Ecclesiastes 11:4, kung palagi ka lang maghihintay na magandang panahon, hindi ka makakapagtanim at wala kang aanihin. Yung iba kasi laging ang iintayin, ay alay, mag-iintay ako ng pagkakataon. Initiate. Ikaw na agad ang lumapit. Ikaw na agad ang makipagmabutihan. Tayo na po ang makipagkaibigan. Huwag na maghintay na maghintay. Pag laging natatakot, baka ako hindi pansinin, baka ako hindi kausapin, wala talaga mangyayari. Okay? Ano ba sabi ng Ecclesiastes 11:4 na yan? Kung palagi lang daw naghihintay ng maganda panahon, hindi daw makakapagtanim at wala ruwaanihin. That is true. Kung yung isang farmer ay laging natatakot dahil dumag-im lamang, baka bumagyo na, hindi na ako aanay, hindi na ako magtatanim. Dumag-im lang, girl. Baka gusto ka lamang talagang wag pa itimin ni Lord. At pagkatapos mo magtanim, iinit na uli. Laging sa halip na magtanim, ang laging inaabangan ay kung anong update ng pag-asa. Saka na ako magtatanim, may parating na bagyo. Pagkaraan na lang ng bagyo nyo. Hindi pa nalabas yung bagyo, may kasunod na uli. Hindi na makakapagtanim. Same is true sa pag-i-invest sa human relations. Baka ako hindi pansinin, baka ako hindi kausapin. Hanggang kailan? Laging gayaan. Di subukan mo. Lalo pat narinig naman niya ni brother, ni sister, ang topic ngayon, kakausapin ka niyan, hindi yan magpapaka-isnam. Sino rito nagsasabing after service, makikipag-fellowship muna ako sa mga taga-church? Talagang lilimang nag-amen. Ulitin ko, sino po ang nagsasabing after service, makikipag-fellowship muna ako sa mga taga rito sa church? Oo, mamaya alas 3 pa naman ang opening ng PJ Arena. Huwag kayo masyadong nagmamadala Malay mo, hindi mo pinansin si brother, hindi mo pinansin si sister. Tapos pagdating mo mamaya sa FPJ Arena, usher pala, siya palang bantay doon sa pinto. Usher pala. Tapos sasabihin mo, ay sister, sisterin mo mukha mo. Kanina'y kinakamayang kita, hindi mo ko pinansin. Ay siya, itaniman mo, mag-invest ka sa akin sa human relation, ako'y papasukin mo. Kahirap din naman yung kapag kakailangan mo na, ay saka ka makikipagmabutihan. Nakakahiya. Ay, brother! Sa church hindi na bati, ba't gari-gari? Diba? Uy, sister! Dito ko pala nagtatrabaho sa munisipyo. Sa isip-isip ng binati, hindi naman manlanga rin nangiti sa akin sa church. Ay, anong iyong kailangan? Ayan, ito mo, napasabi na. Halatang-halata na may kailangan laang. Kahirap ganun gayo. Sabihin mo sa katabi mo, nakakahiya yun. Kaya church, always remember kung laging natatakot magtanim, wala kang aanihin. Huwag tayo masyadong lumayo. Let's invest sa ating mga relationships within the house.
Maging mabuting kapatid, maging mabuting anak, maging mabuting magulang, maging mabuting asawa. Diba? Yung mga tipong noon, mula noon hanggang ngayon, binababag mo yung kapatid mo, binababag mo, siyang pinayaman ni Lord. Oh, ngayon lalapit-lapit ka, Ining, mahal ka ng ati. Ka naman ni Ining, siya nga! Siya nga! I doubt, ate. Remember, nung nagkapalitan tayo ng mga salita noon? Ito ang pinangako ko sa'yo. Babangon ako at dudurugin kita. Ngayon, humanda ka. Kasi pipinuhin kita. Diba? Invest. Para ka laging dragon sa anak mo. Kulang na lang ay bugahan mo talaga ng apoy at ng tuluyan ng maabo. Tapos inong lumaki at naging successful sa buhay ay, utoy! Utoy, uto. So invest in human relations. Kung anong itinanim, magtanim ka ng kasungitan, naani ka ng kasungitan. So let's be good, let's be generous, let's be loving, let's be kind. Para hindi ka nag-o-overthink. Yung mga magulang, minsan madalas nag-o-overthink, ako kaya alagaan ng aking mga anak. Ang tanong ko sa iyo, inalagaan mo kayo mga yan nung siya ay bata? Oo naman, ay wag mag-alala. Kasi kung anong tinanim mo, aanihin mo. Kung hindi mo man anihin sa tinaniman mo, our God is good and He is fair, He is just, paaanihin ka pa rin niya. Kung hindi man sa tinaniman mo, maaaring sa ibang tao padaanin ni Lord ang ani mo. Basta ang prinsipyo ng Diyos mangyayari, kung anong tinanim mo, aanihin mo. Palakpakan natin si Jesus. At yung mga nagtatanim, yung mga nag-i-invest, okay? Kagaya yaan noong babae sa Proverbs chapter 31, na pagdating ng mga isipin ng buhay, hindi siya nag-o-overthink bagkus ano ang kanyang ginagawa. Proverbs 31:25, she can laugh at the days to come. Diba? Kaya niya, siya ay masaya, siya ay humahalakhak. Dalawang klase raw yung humahalakhak pagdating ng mga isipin ng buhay. Yung isa ay humahalakhak dahil siya'y secured. Paanong example noon? Mami, magbabayad na po ng Batilik. May pambayad tayo niyan, anak. Bakit? Nag-ipon, nagsikap, nagtanim. Mami, magbabayaran na ng tuition. May pambayad tayo, anak. Di ba? Yan yung halakhak na secured. Siya yung sinasabi sa Proverbs 31 na she can laugh at the days to come. Pastor, sabi niyo, dalawang klase yung humahalakhak pagdating ng problema. Ano naman yung isa? Yung isa, yung parang naputulan na ng litid. Mami, magbabayad na ng kuryente. Sinong mami mo? Nako po. Nasobrahan na sa stress. Na-overthink na masyado. Di ba? Mami, magbabayad na po ng tuition. Hi, Sisa. Yun. Na ganun na. Ikaw, can you laugh at the days to come? O overthinking ang mami mo? Overthinking ang daddy mo? O nag-o-overthink ang tiyo, ang tiya, ang kaka? Okay? What else? Proverbs 11:27 says, kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. So again, talking about human relations po ito, church. Kung ikaw daw ay nagtatanim ng kabutihan, mabuting hangarin, aani ka ng galang, aani ka rin ng respeto. Kapag ang hinahanap mo'y gulo, that yun ang itinatanim mo, yun daw ang masusumpungan. Okay, what else? Ecclesiastes 10:12 says, ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan, ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, salita. Yang mga salita ay tanim. Yan ay binhi. Kaya kung ikaw ay yung tipo ng taong sabi nga'y pasmado ang bibig, pigil-pigilan mo. Huwag imik ng imik. Sino yung may kilalang ganon? Talaga, ito pasma ang bibig. Diba? Yung kung ano-anong iniimik, alam mo yun, itanim. Yan ay bubunga in the future. Minsan pa nga, pagka ang naimikan mo, medyo maramdamin, matatandaan niya, na ako'y naimikan niya ng gayaan .
Hello? Kaya hindi tulungan, kaya parang nagdadalawang isip tulungan. Sinasabi ni Lord, anak, may pagagawa ko sa iyo. Sige Lord, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to thy word. Naks. Taniman mo yung iyong katabi. Are? Lord, parang take away this cup from me. Ilayo niyo po sa akin ang sarong ito. Di ba? Bakit ho, are? Are nga ho, pinaplastik ko lang. Dahil sabi ho ni Pastor magpakabait daw kahit peke ng kaunti. Kaya rin tinabihan ko. I'm dying to self. I'm carrying my cross. Tapos sasabihin nyo, tataniman ko pa. Tanimi anak. Ay nagdadalawang isip ka ngayon. Bakit? Nagdadalawang isip ngayon yung gusto ni Lord gamitin para pagpalain ka. Bakit? Kasi nadala sa mga sinabi mo, pasmang bibig mo. Girl, alam mo, yung mga imik na gayon kasi, girl, ikaw wag magsuot ng mga gayang kulay, lalo kang tumataba. Siya ka naman ng drum, ay talagang hindi maganda. Yung may para sa iyo. Para pa sa kanya talaga, in-specify talaga, para sa iyo. Ikaw, girlie, wag magli-lipstick ng gayan, dahil na mukha kang matrona. Ay pasmado ang bibig. Ngayon na ginagamit at hinihipo ni Lord yung na-offend. Taniman mo. I-bless mo. Ay di ngayon nagdadalawang isip, Lord, talagang sigurado ko kayo, talagang napakatindi ng parusang gusto niyo mangyari sa akin. Kung ano sinabi niya sa akin tas ngayon gagamitin niyo ako para mapagpalayan. Ika mo naman siguro, nasa sa kanya, kung di siya susunod kay Lord, bahala siya. Ang punto ko ito, ang luwag sana ng pagpapala kaya naganit ay dahil sa bibig na hindi kayang kontrolin. Kaya ano nga ang sabi ulit, paalala ng Ecclesiastes chapter 10 verse 12, ang salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan. Kaya bago daw bumuka ito, isipin muna dito. Ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. Mangmang pala ang tawag ng Bible doon sa mga ngak-ngak ng ngak-ngak. Okay? So again, talking about pagtatanim sa human relations ating ingatan ng ating bibig. Ating ingatan ng ating mga sasabihin, bibitawang salita. Lalo na sa bahay. Dito madaming guilty. Kagalang makipag-uusap sa ibang tao sa labas, pagdating sa loob ng bahay, talagang ang bibig siya ng lagaan ng kung anuman. Hello? Kagalang, Pastor, bless po. Pagdating sa bahay, may pinapagawa ang ina, wait lang, Mami! Mami, hindi ka marunong maghintay. Hindi mo ba alam yung wait? W8? Pero sa church, Pastor, bless po. Sabi ng mga nanay, more, Pastor. Sabi ng mga anak, uwi, Yan naman hindi lang, anak. Lahat naman tayo. Lahat tayo ito'y para sa atin. Please. Please. Sa biyaya ng Lord, tayo po ay magtanim ng good relationship sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Okay na, tama na yun. So that's number 3. To overcome overthinking, magtanim ka tayo para may aanihin tayo. Okay. Number 4. Maging abala. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, maging abala. Bakit? Alam niyo kung sino mga nag-overthink? Yung walang ginagawa. Ikaw ganun may makakapag-overthink po pag busy. Sino rito yung kaya mong gawin yun, nag-overthink ka habang nagkukusot? Patunay naman. Yung nag-overthink ka pa habang nagkikis-kis ka ng kaldero. Sino nag-overthink? Yung mga idle. Yung walang ginagawa. What else? Ang nag-overthink ay yung mga sa halip na magsikap, sa halip na magtiyaga habang kaya pa ay yung mga nagpaungkot-ungkot at tapos lungkot. Kaya nga iiwan ko sa inyo, Ungkot now, lungkot later.
Okay? Yung inubos mo ng inubos ang oras mo, ang kalakasan mo, ang kabataan mo sa pag-ungkot. Hindi ka naman forever young. I wanna be forever young. Hindi ka forever young. Hindi ka forever strong. Ala, ako naman po'y matalino. Kaya ako hindi kayang bitawan ng aming kumpanya. Kaya ako iisi-isi lang. Dahil wala silang magagawa, wala na silang makikita kagaya ko. Pero may makikita silang mas magaling sa'yo, mas fresh, mas competitive, innovative. Mamaya pa, tsupi ka na sa kumpanya. Dahil may papalit sa yung mas bata, mas magaling at mas high-tech. Kaya, pag-igihin mo na ngayon kung ano yung ginagawa mo. Diba? Kung ikaw ay nasa online selling, sige, live pa more. Live lang ng live. Mamaya, dadami rin viewers mo. Mamaya, madadami rin miners mo. Tiyaga lang. Sipag at tiyaga. Pagpapalain ni Lord ang ginagawa mo. Am I right? Anong pagpapalain kung walang ginagawa? Oh, umungkot ng umungkot. Tumambay ng tumambay. Nagpaisi-isi, tapos nag-o-overthink maya-maya. Paano na kaya ako? Paano na kaya ako? Nung malakas kay wala kang pinaggagawa. Umiidad na ako, ako'y mag-aasawa. Paano kaya yun? Tambay pa more. Lalo mga katwiran yain ang tamad, di naman pagod. Oo nga. Hindi naman pagod. Overthinking ka naman ngayon. Kaya ungkot now, lungkot later. Sabi mga dyan sa katabi mo, ungkot now, lungkot later. Mga binata, taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga binata. Yung mga may asawa na, huwag kang tataas, kilala ko kayo. Okay, mga binata, taas ang kamay ng mga binata. Pag yan ni kilala kong binata at hindi nagtaas ng kamay, dalaga yan. Okay. Baba na ang kamay. Baba na. Bakit ko pinataas ang kamay ng mga binata? May sasabihin po ako sa inyo. Makinig. Kung wala po kayong balak mag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya in the future, sige, umungkot ka. Tambay. Puyat. ML. Sige lang. Huwag ka na magsikap. Pero kung may plano at gusto mo rin namang in the future ay mag-asawa, magkapamilya, aba, hindi ito ang panahon para magpagay-ang-gayang ka. Magsikap, mag-igi. Ala, pastor, mayaman naman ang girlfriend ko. Maganda ang trabaho. At generous. Okay. Aray, sasabihin ko. Sige! Kung hindi ka nahihiya Kung talagang iyong mukha ikinalyo na. Gilang, tambay. At huwag kang magsikap at gawin mong gatasan yung girlfriend mo o yung mapapangasawa mo kung mapapangasawa mo nga. Ano pa? Gusto ko lang i-remind kayo mga binata, na kung walang nasasabi sa iyo yung girlfriend mo or soon ay magiging asawa mo nga, malamang, hindi niya kagaya ang magiging in-laws mo. Kung pikit mata yang iyong partner ngayon, hindi magdadalawang isip at salita ang mga bibiyananin at babayawin mo. Pastor, are you talking based on your experience? Hindi. Dahil biyaya po ng Lord ay ako po'y nagsikap. Kaya paalala sa mga binata, magsikap, saka hindi forever malakas. Hindi forever may opportunities. Hindi forever na lagi kang paborito sa iyong trabaho. Hindi forever may OT, hindi forever laging gayaan ng income. Time will come na talagang merong kakaunti. Merong araw na marami, may araw na kakaunti. So, kagaya ng langgam, pag masagana, sige, hada. Take the opportunity, take advantage of the opportunity.
Napapag-usapan namin sa life group namin lalo na yung mga nasa sales, hindi naman laging may benta. Ay paano kung ang gagawin ng mga nasa sales na yun ay nakabenta ngayon, ungkot na uli? Ay siya, paano pagdaan nung tagtumal? Nadaan talaga yun Paano yung wala talagang sales? Ay umungkot ng umungkot, ay susay. Kaya ungkot now, lungkot later. Meron pong isang letter si Paul sa isang church, sa Thessalonian church. Nabalitaan daw kasi nila na may mga patamad-tamad na kapatiran. Okay. So nililinaw ko lang po na ito ay letter ni Paul sa Thessalonian church at hindi letter ni Pastor sa JA1 San Jose. Basahin po natin. Binanggit namin ito dahil nabalitaan naming may ilan sa inyong ayaw magtrabaho. At walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung nakikinig pa. Hindi ko sinasabing siya yun. Tingnan mo lang. Tingnan mo kung nakikinig pa. Ano ibig sabihin yan? Ayaw raw magtrabaho, bagkus ang ginagawa ay makialam sa buhay ng may buhay. Hindi nagtatrabaho, ang ginagawa, nakikipagchismisan lang. Ano sinabi ni Paul? Next verse. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ay talagang ginamitan na ng pangalan ni Jesus mahigpit naming iniuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Sino ho rito yung may kilala kang gayang? Talagang kung hindi sabihan ng in Jesus name may hindi kikilaws. Parang demonyo. Yung mga JA1 people, tayo naman sa deliverance, hindi naman naluma sa atin yan. Hindi na bago? Ay talagang ilangan nakita kung hindi susunod, hindi kikilos hanggat hindi sinasabihan ng in Jesus name. Kaya kapag yung asawa o yung anak ay hindi kikilos hanggat hindi sinasabihan ng in Jesus name, ipag-pray natin. Pag ano idalhin nyo sa office, at yun demonyo lang ang kita kong gayo. Ay kita ninyong pagkaano ni Paul, sabi ni Paul in Jesus name, kayo'y magtrabaho. Huwag kayong umasa sa iba. Matindi. Kaya, maging abala. Maging abala. Be busy like a bee. If you want to taste and enjoy some honey, be busy like a bee. Yung iba gusto kasi honey agad. Ayan. Peke ang nabibili, asukal na pula. Be busy. Deserve before you desire. Ano ibig sabihin ng deserve before you desire? Maging deserving ka muna bago ka mag-desire ng kung ano man. Gusto ng mag-asawa, walang pira. Ay, anong gagawin mo pag o-overthinking mo ang iyong ina? Kahiya-hiya ang anak ko, lalaki pa naman kami mamamaysan. Deserve before you desire. Gusto mo ng bago. Bagong sapatos, bagong cellphone, bagong sasakyan, bagong bahay, lahat ng bago. Maging deserving ka muna doon. By means of what? Maging abala ka, pag-ipunan mo, pagtrabahuhan mo. Hindi yung puro desire, tapos iaasa sa iba. Sino po rito yung may mga mahal sa buhay, parents, anak na nasa abroad? Paalala lang po hindi po sila tumatain ng pera doon. Kaya please lang, church, wag naman puro asa. At hindi lahat ng nagugustuhan ay binibili. Kung hindi mo naman kaya, kung wala ka naman perang pinagtrabahuhan para doon, hindi lahat ng magustuhan ay binibili. Hindi ko naman binibili, ako ay nagpapabili. Huwag din naman laging asa. Sabi po sa Proverbs 31:18, again, siya po yung babaeng she can laugh at all times. She knows when to buy or sell. She stays busy until late at night. Nakita niyo? Alam niya kung ano ang pwede niyang bilhin. Alam niya kung kailan pwedeng bumili. Pero anong napansin niyo sa pahuli? Hindi siya tambay. Okay? Hindi siya tambay. She's doing her best pa rin, even at late night. Okay. Everybody say, maging abala. Dalawang klase po kasi yan. Siyempre, maging abala tayo sa mga mabubuting bagay.
Para di laging nag-iisip. Kung makakatulong sa iyo, ay magkaroon ka ng mga hobby na fruitful din naman. Diba? Pagka nagbalita sa inyo yung mga tumatakbong kapitan, tumatakbong SK chairman, ng kung ano man, at nagsabing, meron po tayo sa munisipyo na mga TESDA accredited po, yung magtuturo pong mag-bake, maggawa ng pichi-pichi, mga ganyan. Ikaw na may walang pinagagagawa, punta, sulong, punta ikaw. Aten, paano gumawa ng longganisa, galing sa inahining baboy na matagal nang hindi nanganganak, yung mga gayon. Ay di, ikaw ay pumunta. At nang alam mo kung papaano. Halimbawa, may aso kayo, matagal na rin hindi nanganganak, di alam mo paano gawin to sino yon. Kidding aside. Pero ang punto ko ito, be fruitful, do something, nakapakipakinabang. Huwag naman ding, ako po ay sabi ninyo ay maging abala para hindi nag-overthink. Anong pinagkakaabalahan mo? Alay di areho, kung meron ho ko dining notebook, areho sa ligaho. At di areho, bantay ko, binabantayan ko kung alin ng mga malapit ng dumali din eh. Oh, at di yan ho ang aking tinutuduhan, pagkita ko yan, malapit na, yan ang pagkakasunod-sunod ng mga tumamang yan. Ay, yung pagkakaabalahan, nakapakipakinabang, godly naman. Ito yung madalas ko nang nasasabi sa inyo, ulitin ko lamang, sa halip na ang alagaan mo ay numero, ang alagaan mo ay biik. Baka mayroon pa dito may mga alagang numero, ha? Ay, ang nalaki diyan ay gastos, hindi nalaki ang income. Hello? Saka naku, kayo ito nagpapapaniwala diya sa waiting. Alam ng mga yan ang tatama. Kaya nilang kontrolin ang patatamain. Bakit ko alam? Huwag nyo na itanong. Oo. Alam nila, magbe-birthday yung isang empleyado. Sasabihin ay patatamain. Bakit? Sadyang gayon, birthday ng empleyado, yan ay patatamain. Kaya kung saan dikit kayo doon sa empleyado magbe-birthday, tanungin mo na anong tatama. At i-chat nyo ako, tutuduhan natin. Malalakas at matitibay din naman ang mga yan. Matatalas. Pag nakita nila, aba, ay si Pastor may tayang 1,000, todo din eh. Tayo muna, alam nata na rin tatama yan. Huwag patatamain yan. Kaninong numero yan, hindi sa empleyadong aray. Nako, katiktikan niya na yan, itanggalin nyo na sa trabaho. Alam nila yan. Kaya huwag kayo nagpapaluko, huwag kayo nagpapauto. ₱5 piso lang naman, hindi man huram, damaan hingga yun. Ala, mag-alaga kang biik. Mag-alaga kang baka. O kaya naman nagpapakalayo-layo ka pa, yung anak mo nga, pakalat-kalat diyan siya mong alagaan. Maging abala sa mabubuting bagay para di laging nag-iisip, maglibang. Yung mga retirado na, aba, ay wag naman puro pagpapalungkot sa sarili dahil ako'y matanda na. Hindi, enjoy your days. At enjoy the fruits of your labor. Para di rin laging nag-iisip. Ay, ang problema nga ay walang labor noong nakaraan, kaya walang fruits na ma-enjoy ngayon. Diba? Kaya, yung mga bata-bata pa, magsikap. Ba't nyo tayo pabalik-balik? Gayon talaga eh. Magsikap habang bata pa. Para pagdating ng certain age, you can enjoy something. Sabi nga, enjoy the fruits of your labor. Hindi nga nag-labor nung mga nakaraan di walang fruits na mai-enjoy ngayon. Kahirap naman din laging aasa sa fruits ng iba. Wala nga namang nakikisamot niya. Okay lang din naman kung ikaw inaambunan, pero hindi, wag mo kukusain. Pero kung ikaw naman ay yung tipo na talagang ikaw ay nagsikap nung una-una, at ngayon nga ito na yung pagkakataon at panahon at edad na nag-i-enjoy ka na ng fruits of your labor, I suggest you enjoy. You enjoy. Kagaya nung naikwento ko sa inyo last Sunday, may yung kilala naming matanda, maraming lupa, dahil yun ang nagtrabaho siya na nagtrabaho, namili siya na namili ng lupa, ngayon matanda na siya, lupa pa rin yung lupa. Ay di, ang suggestion namin pagbili nyo na huwaring isang kapirasong aray, bili nyo hong kutse, na kayo hindi laging magta-tricycle pa pabayan, magpapacheck up lang kayo magta-tricycle pa kayo, bayad na usap pa, utang na loob pa, kaya-kaya nyo mag-drive, kaya-kaya nyo bumili ng kutse. Pagbili na yung lupang yan, at ibili nyo ng sasakyan, enjoy nyo na po ang inyong pinaghirapan.
Ay, ano naman, mukhang nauo naman. Hari nawa nga ay maulukan. Sayang, ayun na may biyudo na. Wala namang anak, ay di ka na may pagbabagan lang ng mga iiwang. Okay. Ano pa? Maglibang. By the way, meron po ba tayo ritong kapatiran na who knows how to use the Visayan dialect? Marunong magbisaya? Meron po? Marunong po? Sa mga nasa live, yun po sinasabi kong maglibang, hindi po yun yung kagaya nung sa Bisayang libang ha, iba ho yun. Yan kung may marunong dito magbisaya, alam nyo kung ano sinasabi ko, tatawa kayo sa joke. Joke yun, joke. Ang libang po kasi ay uu. Poop. Yan. Kaya pag sa Bisaya daw ho ay maglibang, ibig sabihin magsisiar yun. Okay? Ayun. Kaya sabi ko sa inyo, joke yun na Bisaya lang ang makakaintindi. Pero sa Tagalog, maglibang ka. Ano ibig sabihin ng maglibang? Do something na pipigil sa iyo o iiwas ka sa pag-overthink. Okay. Basahin natin itong verses na ito in Ecclesiastes chapter 5, verses 18 to 20. Pwede po ba tulungan niyo ako magbasa? 1, 2, 3, go. Kaya naisip ko na ang pinakamabuting gawin ng tao sa maiksing buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos ay kumain, uminom at magpakasaya sa kanyang pinaghirapan habang siya'y nabubuhay. Dahil para naman talaga sa kanya ang mga iyon. Ipinapayo po ng author ng Ecclesiastes na i-enjoy mong iyong pinaghirapan. Sabihin mo nga, i-enjoy ang aking pinaghirapan. Hindi pinaghirapan ng iba. Kaya kung gusto mong mag-enjoy, dapat may pinaghihirapan ka ngayon. Hindi yun laging nakaasa sa pinaghihirapan ng iba, yun na lang na i-enjoy mo. Tuloy natin. Binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Hinahayaan niyang pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at magpakasaya sa mga pinaghirapan nila. Which is true. Yan ang kalooban ni Lord. Huwag mong iisiping laging lahat aray para sa aking mga anak. Lahat aray ay para sa aking mga iiwan. Huwag laging gayon. May kabahagi ka riyan. At kung sino man ang pinaka may karapatan sa mga bagay na yan ay ikaw yon. Sabi ko nga sa inyo last Sunday, wag lahat ay buhos sa apo. Wag lahat ay buhos sa anak. Time will come na kakailanganin mo rin. And time will come na kailangan mo rin namang mag-enjoy. Hello? Kaya kung ikaw na may lagi rin laang inaantok sa upuan ng mga bandang alas 11, alas 10, alam niyo na kung sinong mga age po yung sinasabi ko rito, no? Yung mga bandang alas 9:30, alas 10, alas 11, antok-antok ka na sa upuan. Ikaw naman ay able, ikaw na may maraming ipon, ikaw na may nagtrabahong maigi noon, I suggest, kung aantukin ka rin lamang, antukin ka na sa eroplano. Antukin ka na doon sa, kaaga-aga pa'y patuka-tukaki na gadeng na ang tatay, ang inay, ay di magpakatukaki-tukaki ka sa France. Magpatuka-tukaki ka sa Boracay. Able naman Meron naman. Kailan mo gayon papangarapin pag hindi mo na kaya? Habang kaya pa mag-travel. Hello? Nariyan pa po kayo? Tatay Domeng! Enjoy the fruits of your labor. Nay Lucy, enjoy the fruits of your labor. Nako, ang Nay Baby, nag-i-enjoy yan. Amen. Nay Ellie, enjoy po natin. You deserve it naman. You deserve it. Kayo'y nagpagal na. Kayo'y nagsipag na nung mga panahon ninyo. Ngayon, kayo na may mag-enjoy na po. Alay, para na sa aking apo. Alay, para na sa aking anak. You've given them too much. Me time naman po. Me time. Kung meron kang mommy o daddy na katabi diyan, sabihin mo, enjoy na po ninyo ang fruits of your labor. Sige nga, sabihin mo yan. Amen.
Tuloy natin, verse 20. At dahil ginagawa ng Diyos na abala ang tao sa mga bagay na nakapagpapasaya sa kanila, hindi sila, anong nangyayari? Hindi pa tapos yung verse natin, anong nagiging resulta? Hindi sila nag-aalala na maiksi ang buhay nila. You see? Ang resulta ng pag-i-enjoy ng fruits of your labor, hindi nag-overthink. Enjoy. Maging abala. Sa mga kaya pa, able body pa, maging abala. Okay? Sa mga titos and titas, mommies and daddies naman natin, enjoy the fruits of your labor. Maging abala pa rin. Okay? Palakpakan natin si Jesus. Last na po. Last na. Number 5, ipasa Diyos. Para hindi tayo mag-overthink, ipasa Diyos. Ano ba ibig sabihin ng ipasa Diyos, Pastor? Kaya nga pinaghiwalay ko yan para mas madali nyo maintindihan. Ipasa sa Diyos. Give it to God. Diba? Ipasa Diyos. Sino po rito yung nag-attempt ka ng magtanim o nagtatanim ka talaga o nung mga nakaraan nagtatanim ka? Nagtatanim ng halaman, puno, whatsoever. Sino po ang nagtanim din sa kanila ng bayabas? Nagtanim ng kalabasa. Ayan, mga nagtatanim. Ano? May tatanong po ako sa inyo. Kapag nagtanim ka ba, church, ng isang buto, lagi mo bang hinuhukay at tinitingnan kung okay lang yung buto? Tinanim mo ngayong umaga, na kinakatanghalian, wala kang magawa, ikaw ipapahulaw, pumunta ka ulit doon sa tinanim mo, hinukay mo, at tinanong mo, ayos ka galandi yan. Hindi ka gaginuguyam, baka kikinakain na ng guyam din yan. Tapos tinabunan mo na ulit. Tapos nung hapon, nung wala kang ginagawa, tinihintay mo mainin ang sinaing mo, hinukay mo ulit. Narinig pa kaya yung butong itinanim ko? Sayang din nag-iisa-isa na. Ang aking anak, binili ko ng 1 kilong rambutan eh. Aba, kinain pati buto eh. Isa-isa natira, sino yung kakilala mong pati buto na rambutan dinalantakan? Sino rito yung ganon? Tapos, after ilang araw, bibisitahin ulit, ikaw gay nasibul na, ay labasin naman ang ugat mo. Meron bang ganon? Meron ba pag nagtanim, mayat-maya, tinitingnan kung ano nangyari na? Meron ganon? Wala. Hindi makakasibul yun. Inaabala mo. Alam mo ba na ang overthinking ay parang ganon? Pag meron tayong mga pinagdaraanan, meron tayong mga haharaping problema o hinaharap na, learn to give it to God. Ipasa sa Diyos. Ipasa Diyos. Diba? At pag ibinigay mo na kay Lord, kagaya ng butong itinanim, huwag namang mayat-maya, araw-araw na laay, hinuhukay at tinitingnan. Bakit? Give it to God. Hayaan mo na si Lord na ang bahala doon. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, si Lord na ang bahala. Pag hindi ka makapanampalataya na si Lord na ang bahala, ay malamang ikaw ay laging nababahala. And that's overthinking. Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Ang ganda nito. With all your heart, you must trust the Lord and not your own judgment. Always let Him lead you, and He will clear the road for you to follow. Kung nga naman, kailangan daw ay buong puso nating pagkatiwalaan si Lord at huwag nang laging mag-isip pa patungkol sa mga bagay ng buhay na ito, lalo pa doon sa mga portion na we are out of control. Give it to God. Learn to trust the Lord. At hayaan mo daw na i-lead ka niya. At hayaan mong linisin niya ang iyong daraanan. Amen. Ano? Sino yung hindi makakatulog-katulog dahil sa mga alalahanin sa buhay? Ay matulog ka. Pag naibigay mo sa Diyos, Lord, bahala ka na riyan. Ako'y tutulog na. Kaya nga, ang bilin po ni Jesus in Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan. Ano ang kailangan gawin?
lumapit at amining ikay nabibigatan na. Pag inamin mong nabibigatan ka na, anong sunod mong gagawin? Ipapasa na. At ano ang magiging resulta? Bibigyan daw tayo ni Lord ng kapahingahan. So again, paalala sa mga hindi makatulog dahil sa overthinking, give it to God. And let God give you rest. Amen. Palakpakan natin si Jesus. And this will be our last verse for today. After natin pag-usapan ng lahat, from last Sunday up to this day, at para bagang ikaw ay nag-o-overthink pa rin, bibigyan kita ngayon ng isang napakagandang verse na magbibigay sa iyo ng security sa puso mo. Assurance na pwede mong ipasa Diyos ano man yang ino-overthink mo. In 1 Peter chapter 5 verse 7, ang sabi po riyan, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Church, bakit ko ipapasa Diyos ang aking mga bagay na may tendency ako mag-overthink? Dahil Jesus cares. Kasi si Lord nagke-care sa'yo. Kasi si Lord may pakialam sa'yo. Kasi si Lord ay concern sa'yo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, nagmamalasakit si Lord sa akin. Sa kabila naman sabihin mo, nagmamalasakit si Lord sa iyo. Kaya, bakit hindi? Bakit nga naman hindi natin subukang ipagkatiwala sa Diyos yung mga bagay na ating inaalala at iniisip? Bakit nga ba hindi natin subukang itigil ang pag-overthink and mag-rest tayo in God's love and care? God loves us so much, nagmamalasakit siya sa atin, at concerned siya sa iyo. Kaya church, it's about time na itigil na natin yung pag-overthink kasi merong Diyos sa langit. May tatay tayo sa langit na hindi nag-overthink but always thinking of you. And always thinking for you. Always thinking all about you. God is always thinking about you, so why overthink? Amen? Sino rito ngayon na nagsasabi, naniniwala na hindi na siya mag-overthink kasi si Lord is always thinking about you naman? Why overthink if there is a God in heaven, we have a Father in heaven who is always thinking for us? God cares, nagmamalasakit po siya sa atin. So how to overcome overthinking? Ipasa Diyos. Ipasa sa Diyos. Sabihin mo nga, ipasa sa Diyos. At ano ang gagawin ni Lord? Bibigay na kapalit, and He will give you rest. Amen. Palakpakan natin si Jesus. May I invite everyone to stand up, please? I pray and I believe that today, God transforms something in your heart. May binago si Lord sa puso natin. May binago si Lord sa isip natin. At ano yon? From overthinking to worshiping. Hindi ko kayo masisisi kung may mga pagkakataon, panahon na dinaanan tayo that triggered us, that lead us to overthinking. Kapos ang budget, hindi mo malaman kung makakapasok ka sa susunod na pasukan, things like that. Hindi pa rin maayos na setup ng pamilya, hindi pa rin maayos na kalusugan, things like that. Kung kayo masisisi, it happens. It happens. But one thing is for sure, amidst of our situation, our God is faithful. Ano man ang iyong naranasan, ano man ang iyong sitwasyon ngayon, hindi nito kayang baguhin ang katotohanan na ang Diyos ay tapat, na ang Diyos ay mabuti. Enough reason para patuloy pa rin bumalik sa pagtitiwala at pananampalataya kay Lord. Sino rito ay nagsasabi ngayon, hindi ako mapapagod at magsasawang bumalik at bumalik sa pagtitiwala sa Diyos?
So pwede ba this time, as you raise your hands towards heaven, can we worship the Lord? Can we worship the Lord? And as you lift your hands towards the Lord, you will worship God. From overthinking, turn to be worshiping. Woo! Oh! Cast all your burdens upon Him and He will give you rest. Lahat ng mga bagay that triggers us to overthink, give it to God. Habang nakataas ang mga kamay mo, do it as a spiritual gesture na para bang may iaabot ka kay Lord ngayon. Ano man yung bagay na iniisip-isip mo, ano man yung mga bagay na pinoproblema mo, mga bagay that triggers you to overthink, hawakan mo yan ngayon sa kamay mo and then give it to God. Ipasa mo sa Diyos. Ipasa Diyos. Come on. And as we do that, we will worship the Lord and He will start to give you rest. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. Bisan pa. Lift your hands. I lift my hands to breathe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. I lift my hands. I lift my hands. Come on, church. Believe again. Believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. I lift my hands. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. Alam ko habang nagwo-worship ka, nagwo-worship tayo, you are giving to God all your concerns, you are giving to God all your cares, all your worries. Habang nagwo-worship tayo, you are putting into God's hands lahat ng bagay that triggers you to overthink. At alam mo, I can see in my heart, I can see in my heart na kinukuha ni Lord sa mga kamay ninyo, ano man yung bagay na itinaas at binibigay mo sa Kanya ngayon. The Lord is getting those things one by one. The Lord is getting those concerns, those issues in life one by one. At pinapalitan niya ng peace. Pinapalitan niya ng kapayapaan. Pinapalitan niya ng assurance that He is the God who cares. May pakialam si Lord. May pakialam siya. I care for you. I care for you. Do not overthink my son. Do not overthink my daughter. Because I am thinking about you always. You are constantly in my mind. I care for you. I care for your future. I care for your concerns, says the Lord. At ngayon, pinapalitan ng Diyos yang nasa puso mo from overthinking to worshiping.
yung faith mong down, yung faith mong naapektuhan ng overthinking ng mga nakaraan, ay iniaangat niya, nile-level up niya, and I can see faith rising up today. Nakakakita po ako ng mga pananampalatayang muling tumataas, muling umaangat, and the Lord is opening your eyes to see His goodness. The Lord is opening your eyes to see that He is faithful, that He is good, that He cares for you. The Lord is opening our eyes today. The Lord is opening our eyes today, enabling you to see that He is good, that He is God, that He cares, that He cares. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. Oh, let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. Let faith arise. In Jesus' name. Let faith arise. Open my eyes. Come on. Come on. Let there be increase in faith. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Let this be our prayer, church. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Lord, narinig niyo po yung prayer namin. Lord, yes, this is not just a song, but this is our prayer. We want to believe again. We want to believe again. Hayaan mo, Lord, gusto namin ma-experience ulit yung excitement na kagaya ng dati. Yung every time that we are asking something from you, praying things about to you, na-excite kami sa mga answered prayer mo, Lord. We want to believe again. We want to experience that kind of faith again. Let there be a rising in faith in this church in Jesus' name. As we pour out our worries, as we pour out our concerns, as we pour out our issues in life, as we pour out our heart to you, let everyone, Lord, continue to be reminded that you are faithful forever. In the name of Jesus.
winawasak at patuloy kong winawalambisa ang spirito ng overthinking sa aming mga buhay in Jesus' name. And Lord, thank you because we never need to overthink na because you are thinking about us naman. Salamat, Lord, because you care. Salamat, Lord, because you are good. Salamat, Lord, because you love us. Salamat, Lord, kasi tatay ka namin sa langit na even before humingi kami ng mga bagay na hinihiling namin, alam mong kailangan namin yan. Thank you, Lord, because as we pour out our hearts today sa iyo, you will remind us that you are good forever. Thank you so much, Father. I pray and declare in the name of Jesus na ang buong JA1 San Jose family ay church na hindi na nag-overthink in Jesus' name. I pray and declare in the name of Jesus na ang JA1 San Jose family ay pamilya ng Diyos na laging secured sa pag-ibig, kabutihan at katapatan mo sa aming mga buhay. And I pray na magkakaroon po ng another level up ng pananampalataya, a different kind of faith, a higher level of faith, knowing that you care, knowing that you care. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. God bless you.